Agimat. Isa ito sa mga inaasam-asam ng mga tao na naghahangad ng kaginhawaan sa buhay. Maraming bagay ang maaaring gawin ng sino mang may tangan ng mga agimat, bertud at mutya. Subalit, hindi lahat na naghahangad ng kapangyarihan ay may busilak na kalooban. Kaya naman mula noon hanggang sa kasalukuyan ay marami pa ring hindi maipaliwanag na mga kwento tungkol sa kulam, barang, gayon din ang ating kinatatakutan na aswang. Ako nga pala si Oweng, kasalukuyang naninirahan sa probinsya ng Albay. Matanda na at katulad ng karaniwang tao ay nararamdaman ko na ang unti-unting panghihina at bakas na sa aking muka ang hirap. Bagamat mag-isa na lamang ako sa buhay, ay wala na akong dahilan para katakutan ang kamatayan. Ngayon pa ba ako matatakot? Gayong wala na ang aking mga mahal sa buhay. Nang ako'y binatilyo pa lamang, tumutulong ako sa aking ama sa paghahakot ng karbon mula sa bundok patungo sa baybayin at ikakarga namin ang mga yon sa bangka. Yon ang pangunahing pinagkakakitaan namin sa araw at pangingisda naman sa gabi. Bagamat laki sa hirap, ay wala sa amin ang salitang reklamo at pagod. Ang mahalaga, maibsan ang aming mga kumakalam na sikmura. Nang magkasakit si tatay, ako na lamang ang nag-iisang kumakayod para sa aming pamilya. 3 kaming magkakapatid. Ako ang panganay at 2 babae naman ang sumunod sa akin. Si nanay naman ay abala sa mga gawaing bahay at kapag marami ang huling isda, inilalako naman niya sa Karatig Barangay. Napakaganda ng aming isla. Bukod sa matatayog na puno ng nyog, maririnig mo rin ang alon na humahampas sa dalampasigan. Sa patuloy na pagmimina ng karbon, alam ko na darating ang araw na unti-unting guguho ang bundok at maraming buhay ang maaagrabyado. Isang araw, maaga akong umalis patungo sa bundok upang maghakot ng sako-sakong karbon. Baliwala ng bigat at sakit dahil sa kapal ng kalyo sa aking kamay, balikat, gayon din sa aking paa. Gaano man kakapal ang kalyo sa paa, ramdam ko pa rin ang init ng lupa kasabay ng pagtirik ng araw. Idinadaan ko na lamang sa kwento, kanta at sipol kapag nakakaramdam ng pagod. Gayon din ang mga kaibigan ko na sina Kaloy at Domeng. Oweng, subukan kaya nating magpagabi ng uwi. Usap-usapan kasi sa sentro, may aswang daw na pagala-gala dito sa ating baryo. Wika ni Domeng na tila ba paniwalang paniwala siya sa nasagap niyang balita. Domeng, huwag kang maniwala dyan. Kalokohan. E di sana may nabiktima na. Wala pa naman, di ba? Ang sabihin mo, nananakot lang ang mga yan. Pagtutol na tugon naman ni Kaloy. Hinayaan ko muna silang magtalo. Posible rin kasing totoo yon dahil madalas na naikukwento ni tatay ang tungkol sa mga aswang. Subalit, bukod sa kwento, wala akong sapat na ebidensya. Kaya naman hindi ko alam kung kanino papanig sa dalawa. Gusto niya ba talaga makakita ng aswang? Bigla akong sabat sa gitna ng kanilang iringan. Oo, syempre. Ang ibig kong sabihin, hindi. Nakakatakot, baka... Wika ni Kaloy. Ayun! Duwag ka pala, Kaloy eh. Kunwari ka pang hindi naniniwala. Pang-aasar ni Domeng. Hindi na namin namalayan ng oras dahil sa samot-saring kwento. Hanggang sa nagpasya kaming umuwi na at pag-isipan ng plano na alamin kung totoo nga ba ang aswang. Malayo pa lamang ako sa bahay ay dinig ko na ang sunod-sunod na pag-ubo ni tatay.
Ramdam ko ang sakit na iniinda niya. Kung may sapat lamang akong pera, hindi ako magdadalawang isip na ipagamot siya. Kaya lang hindi nga sapat ang aking kinikita para sa pagkain sa araw-araw at sa baon ng 2 kong kapatid na nag-aaral pa sa Karatig Isla. Kinakailangan pa nilang makisakay ng bangka araw-araw. Sila na lamang ang inaasahan namin na mag-aahon sa amin sa buhay na meron kami noon. Ika nga, literal na isang kahig, isang tuka. Oweng, anak! Nandito ka na pala! Wika ni tatay na bakas ang pagkahapo. Nagmano ako at hindi niya binitawan ang aking kamay. Naalala mo ba yung binaon natin sa bakuran nung bata ka pa? Dagdag pa niya. Biglang sumagi sa isipan ko ang isang bote na may laman na pulang tela sa loob. Tumango ako, sabay na patingin kay tatay na noon ay nakangiti. Para sa iyo ang agimat na yon, Oweng. Gamitin mo sa tama kahit na anong mangyari. Wika niya. Ipinagsawalang bahala ko ang sinabi ni tatay. Para kasing hindi magandang dating ng pagkakasabi niya sa akin. Hindi ko maunawaan kung ano ang dapat kong maramdaman ng mga sandaling yon. Nang gabing yon, hindi ko mawari kung bakit hindi ako dalawin ng antok. Ramdam ko ang alinsangan ng panahon. Hinubad ko na ang aking damit para maibsan ang init na aking nararamdaman. Subalit, lalo lamang akong nairita sa mga kagat ng lamok. Sabay naririnig ko pa ang mga ito. Pansin ko rin ang aking mga kapatid na hindi mapakali sa kanilang pagkakahiga. Gayon din si nanay na noon ay bumangon at nilapitan si tatay na nakahiga sa butaka. Wari ko'y si tatay ay mahimbing lamang na natutulog ng mga sandaling yon. Kinumutan pa ni nanay ang kanyang mga paa. Sabay bumalik din ito sa kanyang higaan. Maya-maya pa, may kung anong huni akong narinig. Huni ng ibong tiktik na noon ko lamang narinig. Malayo ang huning yon. Napabalikwas ulit si nanay at napausal ng dasal. Ginising niya ang aking mga kapatid at agad niyang sinindihan ang mga gasera. Kasabay ng pagbagsak ng kung anong malaking nilalang sa bubong ng aming bahay ay ang mabilis kong pagtakbo sabay kuha ng itak. Mabilisang nagsaboy ng asin si nanay sa bawat sulok ng aming bahay at ang 2 ko namang kapatid ay natataranta habang nagdidikdik ng bawang. Lakas loob kong binuksan ang pinto at hinanap ang kung anumang nilalang na dumapo sa aming bubong. Halos masuka ako sa amoy na nanunuot sa aking ilong. Napakabaho at animoy ipot ng manok. Sunod-sunod na mga alulong ng aso, kasabay ng mga yapak ng isang nilalang na noon ay nanlilisik ang mga mata. Naglalaway na tila ba uhaw na uhaw sa dugo at ang kanyang mga ngipin ay napakatulis na anumang oras ay handa akong sakmalin. Demonyo ka! Aswang! Hindi ako takot sa'yo! Papatayin kita! Kilala kong pamilya mo! Wika ko na animoy walang bahid ng takot. Yun kasi ang naaalala kong sabi ni tatay kapag may aswang. Nang sa gayon ay matakot ito. Sa isang iglap ay naglaho yun na parang bula. Pagpasok ko sa bahay ay agad kong niyakap si nanay at ang 2 kong kapatid na noon ay umiiyak at nanlalamig sa takot. Napalingon ako kay tatay na animoy mahimbing pa rin natutulog at tila ba walang alam sa mga nangyari. Agad ko siyang nilapitan at hinawakan ang kanyang kamay. Malamig na ang mga yon. Sinapok ko ang kanyang ilong. Walang hangin na lumalabas.
Natatarantang bahagyang binuhat at inuga-uga sa kanyang pagkakahiga. Nanay! Si tatay! Tatay! Tatay, gumising ka! Hagulgol ko. Hindi ko makakalimutan ang gabing yon. Ang gabi kung saan sa unang pagkakataon napatunayan ko na may aswang. At higit sa lahat, ang pagkawala ng pinakamamahal ko, si tatay. Mahirap tanggapin na nawala siya. Tila ba hindi ko na ibigay ang mga bagay na nararapat para sa kanya. Kung may pera lang sana ako, baka sakaling naipagamot ko siya. Baka sakaling buhay pa siya. Subalit wala na akong magagawa pa. Siguro nga hanggang doon na lamang ang buhay na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Makalipas ang ilang linggo, sumagi sa isipan ko ang agimat na ibinili ni tatay bago siya namatay. Naroon ang pinaghalong kuryosidad at kaba. Magulo ang isip ko habang hinuhukay ko yon sa aming bakuran. Sabi ni tatay nung bata pa ako, maswerte raw ang may tangan ng agimat na yon. Subalit kapalit ng magaan na pamumuhay, kapalit ay buhay. Hindi ko lubos na maintindihan ang nais niyang sabihin. Sa mga pagkakataong muli kong nahawakan ng agimat na yon, ay iisa lamang ang nasa isip ko. Ang pag-asa na may ahon ng aming pamilya sa kahirapan. Kasing bilis ng kidlat ang mga di inaasahang oportunidad sa trabaho at tila ba wala akong maramdamang pagod. Walang ibang nakakaalam tungkol sa aking agimat maliban sa dalawang matalikong kaibigan na si Kaloy at Doming. Muli kong binuhay yon sa pamamagitan ng dasal na nakasulat sa kapirasong lumang papel na nakasilid rin sa bote. Sabi ni tatay nang siya'y nabubuhay pa, ang agimat na yon ay ang pangil na kidlat na tanging ang taong may lakas loob lamang ang siyang susuong upang makamtan ang inaasam-asam na agimat na posibleng ipagkaloob nito. Isa lamang si tatay sa maswerteng pinagkalooban ng kalikasan ng ganitong uri ng agimat. Ani niya, nakuha niya ang pangil ng kidlat sa isang puno kung saan tumama ang napakalakas at mapanganib na kidlat. Nawala ng buhay ang puno, subalit nag-iwan ng isang agimat na matyaga at maingat na kinuha ni tatay gamit ang kanyang itak na pinahira ng suka. Hindi ko mawari kung anong dahilan niya, kung bakit mas pinili niyang ibaon ang agimat sa aming bakuran sa loob ng mahabang panahon. Nawala na ang takot. Napalitan ng kumpiyansa na kaya kong suungin ng kahit sino, lalong-lalo na ang aswang na noon ay usap-usapan pa rin sa aming lugar, gayon din sa mga karatig isla. Isa lamang si tatay sa nais niyang maging biktima. At tiyak ko na marami pang mapapahamak kung hindi ko tatapusin ang buhay ng aswang na yon. Maliban sa kagustuhan kong tapusin ang buhay ng aswang na patuloy na nananalasa, ay ginamit ko ang agimat na yon upang katakutan ng ibang mga tao. Sa madaling sabi, naging mayabang ako, naging gahaman, at higit sa lahat, hindi ko iniisip ang kapakanan ng iba. Ang mahalaga lang sa akin noon, maibigay ang pangangailangan ng aking nanay at mga kapatid. Oweng! Aba, magtrabaho ka naman. Kanina pa kayo panay kwentuhan lamang dyan eh. Pare-pareho tayong sinasahuran dito. Kaya dapat lang pantay-pantay tayo sa trabaho. Wika ng isa naming kasamahan. Teka, kilala mo ba kung sinong binabangga mo ha? Baka hindi mo alam kung anong kaya kong gawin dyan sa katawan mong isang ihip ng hangin lang eh. Matutumba na. Mayabang kong wika
na sinabayan ko pa ng halakhak. Nakita ko ang galit sa kanyang mga mata, lalo na nang itinikom niyang mga kamao na animoy nagpipigil sa galit. Bago pa man tuluyang dumapo ang kanyang kamao sa aking muka, pinilipit ko ang kanyang braso. Napahiyaw siya sa sakit, walang kalaban-laban. Maging ang aming mga kasamahan ay napailing na lamang sa kanilang nasaksihan. Oweng, kawawa naman. Masyado nang mainitin ang ulo mo ah. Baka mamaya yan din ang ikapahamak mo. Paano kung balikan ka ng mga kamag-anak nun? O di kaya naman yung pamilya mo? Marahang wika ni Doming. Magsasalita pa lamang si Kaloy para sang ayuna ng sinabi ni Doming ay binatukan ko na siya. Sabay ipinagpatuloy na ang pagkatrabaho. Napaisip ako sa sinabi ni Doming at bumalik sa aking alaala ang sinabi ni tatay na gamitin ang agimat sa kabutihan. Aminadong binalot ng kaba ang aking dibdib ng mga sandaling yon. Matapos ang maghapong pagkatrabaho ay pinatawag kami ng aming amo para iabot ang aming sahod. Oweng, ito na ang huling sahod mo. Maghanap ka na ng ibang trabaho. Wala akong nagawa. Sa sama ng loob ay ipinambili ko ng alak ang aking sahod. Inabot kami ng 10:00 ng gabi at napatumba ang 7 kantos. Hindi ko na namalayang nakatulog na ako sa upuan at nang mahimasmasan ay iniwanan ko na sina Kaloy at Doming na nakabulagta. Kinapa kong lighter sa aking lumang bag upang sindihan ang sigarilyo na hawak ko noon. Habang binabagtas ang masukal at madilim na daan pa uwi sa aming bahay, napatigil ako nang marinig ang animoy papalapit ng pagbagsak ng ulan. Kapag kami namalas ka nga naman, oo. Uulan pa ata. Nang tumingala ako sa langit, ay napakaganda ng mga bituin. Gayon din ang bilog na buwan at maninipis lamang na ulap. Kinilabutan ako at napaisip kung ano ang tunog na yon. Bigla na lamang nagtaasa ng balahibo ko nang sunod-sunod na humuni ang mga ibong tiktik kasabay ng mga namamaos na huni ng kwago. May kung anong puwersa na humablot sa akin sa bandang likod. Ramdam ko ang matatalas na kuko na bahagyang bumaon sa aking balat. Nang lingunin ko, tumambad sa akin ang isang nilalang na malademonyo ang muka. Kulubot ang balat, naglalaway at napakatalas ng ngipin. Halos masuka ko sa amoy ng aswang na noon ay nakaamba ng sakmali ng aking leeg habang iniikot ako sa ere. Naramdaman ko ang bigla ang pag-init ng aking agimat na nakatali sa aking baywang. Sabay humiyaw yun ng malakas na tila ba napapaso ang kanyang buong katawan. Nabitawan niya ako at dahil sa taglay kong kakaibang lakas ay wala man lang akong inindang sakit sa kabila ng malakas kong pagkakabagsak sa mabatong daan. Ipinagpatuloy ko na ang paglalakad habang nakangisi. Hindi ko akalain na mabubuhay pa ako ng mga sandaling yon. Natatawa rin akong isipin na ganun na lamang kalakas ang agimat na aking taglay at maging ang mga aswang ay kinatatakutan na rin ako. Bahagya ko nang natatanaw ang mga karatig bahay. Biglang pumukaw sa aking pansin ang usok at ang ingay ng mga nagkukumpulang tao. Napatakbo ako nang walang kasing bilis. Hindi ko mapigilan ang pag-agos ng aking mga luha habang hinahawi ang mga taong nakapalibot sa bangkay ng aking nanay at 2 kapatid. Nasunog ang bahay namin sa hindi malamang dahilan at ni isa sa kanila ay hindi nakaligtas. Huli na bago pa naapula ang apoy sa tulong ng aming mga kapitbahay. Wala na silang buhay nang mailabas nila ang mga ito.
Nanay! Nay! Mga kapatid ko! Bakit? Bakit niyo ako iniwan? Wala akong kwentang tao. Hindi ko kayo nailigtas. Wala akong kwenta. Pagpupumalaho ko sa kaligitnaan ng gabi. Maging ang langit ay nakidalamhati ng mga sandaling yon. Kasabay ng pag-agos ng aking luha ay ang biglaang pagkulimlim at pagbuhos ng ulan. Hinangad ko na sana'y tamaan na lamang ako ng kidlat upang matapos na ang sakit na aking nararamdaman ng mga sandaling yon. Mahigpit kong niyayakap ang mga bangkay ng aking mga mahal sa buhay habang nakatulala at binalikan ng lahat ng mga maling nagawa ko. Inisip ko na baka sakaling nailigtas ko sila kung umuwi ako agad ng gabing yon. Baka nga sinisingil na ako ng Diyos sa lahat ng mga kasalanan ko. Hindi ko lubos maisip na kailangan pang mawala ang lahat sa akin bago ako magising at matauhan sa lahat ng mga pagkakasala ko. Matapos ilibing ang aking mga mahal sa buhay, pakiramdam ko kasama na rin nila ang buhay ko na ibinaon sa lupa. Wala na akong dahilan pa para mabuhay. Isinilid kong muli ang agimat sa loob ng bote at ibinigay sa isang antingero sa aming karatig isla. Hindi ako nararapat na magtanga ng isang agimat tulad nun. Huli na para itama ko ang aking mga pagkakamali. Araw-araw akong pinapatay ng aking konsensya. Ang sakit mawalan ng mga mahal sa buhay. Tanging kamatayan na lamang ang siyang tatapos sa sakit na aking nararamdaman. Tama nga na kapag inabuso mo ang agimat na ipinagkaloob sa'yo, tiyak na doble-doble ang balik. At sa nangyari sa akin, buhay ng aking pamilya ang siyang naging kapalit. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento.